Magandang araw na muli mga boss. Ito yung magandang klase ng sasakyan na gustong gusto ko eh. Na pag change oil mo, napakadali lang. Kaya kung kayo ang gagawa nito mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng number 14 na box wrench. Pag naluwagan mo itong drain plug niya, pwede mo nang kamayin yan para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. At habang nagpapatulo ka mga boss, hintayin mo na rin hanggang sa maging kaunti yung pumapatak na oil. At pag nakita mong kaunti na lang yung tumutulong langis, ibalik mo muna pansamantala itong drain plug. Pag naipakapit mo na yan sa thread, gamitan mo ulit ng box wrench mo. Higpitan mo yan. Tapos, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Ang gagawin ko dyan mga boss, magsasalin ako muna ng Rev X40. Yan ang gagamitin kong pang flashing dito sa makina. Matagal ko na kasing gamit yan. Dahil nga sa subok ko na yan na nakakatanggal talaga yan ng mga malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya hanggang ngayon yan pa rin ang gamit ko. At yan naman ay napapatunayan ko sa mga customer na ginagawa ko yung mga sasakyan nila. Ilagay ko na nga itong engine cap mga boss, tapos start ko na itong makina. Ito naman mga boss, dahil napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang air pollution or kahit ano pa mang gusto nyo gawin. Dapat naka-steady lang yung idle nya. At ito namang style ng ginagawa kong pag-flashing mga boss. Hindi ko ito ipinipilit sa inyo kung wala kayong budget. Ipinapakita ko lang naman sa inyo kung paano ako mag-change oil. Sabi nga nung nag-comment sa akin, ang gastos-gastos ko daw mag-change oil. Sabi ko sa kanya, boss, huwag ka na magbibida sa akin. Unang-una, binigyan ka naman ng pag-iisip ng Diyos. Di gawin mo yung tama para sa'yo, di ba? Ganun lang yung kasimple. Dahil ito namang ginagawa ko, ang gusto ko lang naman kahit papano mabawasan yung dumi dito sa loob ng makina bago mo ilagay yung paborito mong langis. Switch off ko na itong makina mga boss. After ko ma-switch off itong makina mga boss, babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan. Gamit yung box wrench na number 14, luluwagan ko ulit itong drain plug niya. Dahil nga sa yung ginamit kong langis na pang flashing dito sa makina, tatanggalin ko siya ulit. Ibig kong sabihin, i-drain ko siya ulit. At habang tumutulo yung langis mga boss, kukuha ngayon ako ng oil filter wrench ko para matanggal ko itong lumang oil filter niya. Automatic yan mga boss, pag nag-change oil kasi kayo, dapat itong oil filter, importante na dapat papalitan nyo rin yan. Sa pagtanggal ng oil filter mga boss, nakita nyo naman diba, pinihit ko lang yan ng oil filter wrench ko ng pakaliwa. Tapos pag maluwag na, nakita nyo, kinamay ko na siya para matanggal ko ng tuluyan itong oil filter. O diba, ganun lang, napakasimple. Kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo, kayang-kaya nyo na yan. Kung change oil lang. Medyo ilapit ko itong camera mga boss para masilayan nyo yung pinagkakabitan ko ng oil filter. Ayan siya mga boss, oh. Kita nyo na, yan yung pinupunasan ko. Mahalaga kasi mga boss, bago mo ilagay yung oil filter mo, dapat pinunasan mo yan. Kumbaga malinis na ilalagay mo yung bagong oil filter. Tapos ito naman bagong oil filter, yung o-ring yan, pinahirang ko yan ng oil bago nyo ilagay dito sa pagkakabitan nyo. Siyempre naman dapat lagyan nyo talaga ng oil yan para pag hinigpitan nyo itong oil filter, yung o-ring nya hindi magkaroon ng possible na pumilipit at maging dahilan para magkaroon ng leak. At sa paghigpit na ginawa ko dyan mga boss, kinamay ko lang yan. Dahil nga sa itong oil filter, maliit lang naman yan. Kayang-kaya ko yung higpitan ng kamay. Kayo rin, pwede nyo rin gawin yun kung kaya nyo. Tapos, pwede ko na ngayon ibalik itong drain plug niya. Punasan nyo muna itong pagkakabitan nyo ng drain plug, syempre naman. Tapos, ipakapit nyo na itong number 14 na drain plug niya dito sa thread. At pag naipakapit nyo na yan, gamit ka ngayon ng box wrench sa number 14, higpitan mo na ng maayos yan. O, diba? Ganun lang. Nakagawa ka na ng change oil. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina. May nakaready si customer na 1 gallon na Blaze Racing. Ayan ang recommend ko sa kanya mga boss. Dahil nga subok ko na rin yan at magandang klaseng langis yan. Siya nga pala mga boss, ito yung taga province of Leyte na namasyal dito sa Metro Manila. Sa bandang huli, nagkaroon sila ng problema sa preno at nang ipagagawa daw nila ay sinisingil sila ng 18,000. Tapos nang lumipot sila ng pagawaan is ang gusto naman is palitan lahat ng parts niya sa preno. Ay nagkataon na basa ko yung text niya tapos tumawag pa siya sa akin. Kaya ako na yung nakagawa ng sasakyan niya. At nang makita ko, ang problema lang naman pala nito is yung adjustment ng preno kaya humina yung handbrake. Siguro dahil nga sa gala sila ng gala, medyo humina yung preno niya. Ayun lang ang nakita ko. Kaya ang ginawa ko lang dyan mga boss, nilinis ko yung preno niya tapos in-adjust ko lang. Naging okay na. Mabuti na lang, matalino si customer. Balik na ako sa trabaho mga boss. Hindi ko naman naisalin lahat yung 1 gallon ano. May natirang kaunti dyan. Gumamit kayo ng dipstick lagi para sigurado kayo sa sukat ng langis nyo.
At kung makikita nyo, ganun naman talaga yung ginagawa ko. O ayan na ngayon yung sukat niya. Ang problema, kinulang ako sa pagsalin ng langis, kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ibalik ko ulit itong dipstick niya, tapos magdadagdag ako ng langis. Ang diskarte ko kasi dyan mga boss, bago ko paandarin itong makina, naka-full na siya dito sa dipstick niya or nasa pangalawang tuldok na. Alam ko naman magkukulang ng kaunti yan, pero paandarin ko muna yung makina pag ganun. Bago ko i-final yung pangdagdag ko ng langis. Ang mahalaga, naka-level na siya dito sa dipstick. Pero dito muna ako sa air filter niya mga boss, ano? Dahil nga sa, sabi nga ni customer, matagal niya nang hindi doon napalitan itong air filter niya. Nakita nyo naman, no? Grabe na itong dumi niya. Kaya papalitan ko na yan mga boss. Ito na yung bago. Tao po yan doon naman loko. May Araw din yan? naka-schedule na po yun sa kanya. Nagsisintimiento si customer, wala naman ako magawa. Siyempre, paggawa lang ng preno, 18,000, masyado namang mahal. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!